Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, maingay na naman po. Maingay na naman po si Senator Lacson, hindi po sa pagsugpo ng korupsyon. Hindi po para matukoy ang massive at sindikatong korupsyon na mahigit 3 taon. Hindi po siya doon maingay. Saan po siya maingay? Ito po. Meron na naman daw po niluluto. Mga kabayan na kudita. Unbelievable. Napakahusay po ng kanya pong mga asset, mga kabayan. Pero pagdating po sa korupsyon, napakahihina at napakabobobo ng mga asset niya, di umano. Pagdating po para po matugis at mahuli at pangalanan ang ulo at ugat ng korupsyon, wala po siyang say. Wala pong kakwenta-kwenta. Pero pagdating po rito, maingay na naman. Komentuhan po natin. May niluluto manong pag-aaklas laban sa Administrasyong Marcos at ayon kay Senator Ping Lacson, mga retirado opisyal ng militar umano ang nasa likod dito. Nangunguna sa balita live si News 5 Cent correspondent Mian Los Baños. Mian, sino ang source ni Senator Lacson at anong detalye nito? Jiggy, may nakalat nga raw na impormasyon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na di umano may nilulutong People Power Revolution. Sa gitna nga yan ng mga kontrobersya na kinakaharap nila Pangulong Bongbong Marcos at maging ni Vice President Sara Duterte. Hindi na pinangalanan ni Senator Lacson kung sino yung kanyang source, pero di umano may ilang mga retiradong opisyal ng militar ang nangre-recruit ng miyembro o yung mga active members ngayon ng AFP para magsagawa ng pag-aaklas laban sa administrasyong Marcos Jr. Pero Jiggy, naniniwala si Senator Lacson na hanggat nananatiling professional at tapat sa tungkulin ang AFP ay hindi magkakaroon ng junta o people power revolution. Samantala Jiggy, sa hanay naman ng PNP, sabi ni Senator Ping Lacson, wala siyang nakuhang impormasyon na nagkakaroon ng recruitment para sa isang people power revolution. Kung matatandaan natin Jiggy, malakas pa rin talaga yung contact ni Senator Lacson sa loob ng PNP, lalo't nagsilbi siyang dating PNP chief bago nga siya naging senador. Chigi. At Mian, kung di ako nagkakamali ay Yan po mga tambay. Napakalakas pa raw po na ma-intelligent ni Senator Lacson. Pero pagdating po sa korupsyon, mga kabayan, napakahina. Mahigit mag-iisang taon na po ang korupsyon. At yung Senate po, yung Blue Ribbon na hawak niya, siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano na po nangyari, mga kababayan? Di po ba? Lahat po ng mga testigo na lumutang, hindi niya na po pinansin. Pinabayaan niya na. Kinalimutan niya na po si Gutesa. At lalong-lalo po ang 18 mga ex-marine. Ayaw na po yata niya imbestigahan. Pero pagdating daw po dito sa kudita, mga kabayan, may niluluto raw itong mga ex-soldiers, mga retiradong, mga men in uniform, mga retirado, mga kababayan. Retirado na nga eh. Saka mag-aapat na taon na nga, wala kami nararamdaman sa mga men in uniform kung kanino sila naglilingkod. Talamak ang korupsyon, grabe ang kahirapan, korupsyon at pamumulitika. Ngayon pa ba kami aasa sa men in uniform, lalo-lalo sa mga generals, nasangkot din umano sa mga maleta yata? Senator Lacson, hindi kaya yan ang gusto nyo mangyari para mailihis ang issue ng korupsyon, dali naman sa kudita? Mga retired men in uniform na halos wala na kapangyarihan? Hindi po ba? Kontrolado ninyo lahat ang sangay ng gobyerno, pati nga institusyon ng men in uniform. Kontrolado na rin yata ninyo dahil yata sa isang damukal na pera na priority ko kayo, di umano. At nakapagtataka naman, napakaingay nyo mag-imbestiga dito sa sinasabi nyong may nilulutong kudita. Pero yung nawala po na mahigit 500 billion sa taong bayan at trilyon ang nananakaw at nakukurap sa kabangyaman, na mga nailagay karamihan sa maleta at ang karamihan ay napunta sa mga
congressman, senador, mga insertion, allocable. Wala ka man lang dyan mahusay na mag-iimbestiga. Ni hanggang ngayon, wala kang pinapangalanan kung sino ang ulo at ugat ng korupsyon sa bansa. Isa kang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala kang mapangalanan, mag-iisang taon na. Mas una mo pang natuklasan na merong mga retired men in uniform na makukudita. Mas una mo pa na nalaman kisa ron kung sino ang ugat ng nakawan sa bansa, kung sino ang hari at reyna ng nakawan. Unbelievable. Ibang klase. Hindi kaya ito'y panglilihis lang para ang issue ng korupsyon ay maantala at hindi matutukan dahil malapit na naman ang SONA ng Pangulo nila. Hindi kaya at dadali naman sa kudita ang issue. Hindi ba papabor sa inyo yan? Yan naman yata ang gusto din ninyong mangyari, na magkaroon ng kudita. Dahil kontrolado naman ninyo lahat di umano ang sitwasyon. Lalong-lalo ang PNP. At nahandyan pa ang mga AFP. Hindi kaya gusto nyo rin magkaroon ng kudita? Kuno! Bakit? Para makapagdeklara na rin kayo di umano ng martial law. Di umano. Kanino papabor ang martial law? Papabor po ba sa taong bayan? Kaya dinadala nyo sa issue ng kudita? Hindi kaya nagpaplano rin kayo na magkaroon ng martial law? Nagtatanong na si Kamanong para pumabor sa inyong lahat at hindi na kayo mawala sa kapangyarihan at tuloy-tuloy ang kapangyarihan ninyo. Dahil yan po ay naganap at nangyari na po yan at may pattern. Ano po ang pattern? Hindi po ba yung tatay niya na matandang Marcos ilang beses nagdeklara ng martial law di umano? Hanggang sa tumagal ng 20 taon mahigit sa bansa? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po tayo dinadala sa sinasabing kudita. Magkukudita raw po, mga kababayan. Ang taong bayan ay nagugutom. Hirap na hirap sa sitwasyon. Pati kuryente itinaas na. Hindi lang gasolina, hindi lang petrolyo, hindi lang mga bilihin natin na tinaas. Hindi po ba? Pero ang pamahalaan ngayon, mga kababayan, nasa politika pa rin sila. Nasa proteksyon pa rin, di umano. Hindi po sila nagtatrabaho para po tayo bigyan ng kaginawahan. Nagtatrabaho po sila para sa kaginawahan nila. Hindi kaya? Kaya po tayo, mga kababayan, ang ginagawa po sa atin, unti-unti po tayong pinapatay sa kahirapan ng mga taong ito. Sa kakarampot na kinikita namin, puro kami pagtitiis. Tapos ang solusyon nyo, ayuda. Pero sa inyo, mali-maleta. Sa inyo, mali-maleta. Sa amin, kakarampot na ayuda. Binabawasan pa ng mga politiko. Pag napunta na kay mayor, pag napunta na kay gobernador, lalong-lalo na pag napunta kay kapitan. Unbelievable, mga kababayan. Maniniwala po ba tayo? Maniniwala pa po ba tayo kay Senator Lacson? Mga kababayan, napakahusay mag-imbestiga. Napakahusay na kanyang mga asset. Pero pagdating po sa massive at sindikatong korupsyon, natabunan na po ang husay. Nanahimik na po. Dahil nga po, kasama rin yata sila sa nagdi-deliver at na-deliveran di umano. Dahil nga po may kumalat po na sila mismo ay nakasakay sa chopper ni Saldico na punong-puno yata ng maleta para i-deliver. At yung isang senador na nanahimik na rin po ngayon, si Soto, hindi raw po bababa sa 5 maleta sa kanya pong residential. Isa sa kanyang residential dyan sa Maynila, ayon sa mga ex-marine. Kaya po, kailangan pong pag-usapan ay kudita, hindi po ang maleta, mga kababayan. Mabuhay ka, Senator Lacson. Mabuhay ka. Magparami ka pa ng lahi mo. Dahil pwede kang ipagpagawa ng rebulto sa iyong galing.
Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, Mila Yi, Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Phil Am, Gay at Shena, Balance Vision TV, Rolando Guerrero at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga tambay, dasal-dasal lang po tayo at tiis-tiis. Bye-bye!